nakita namin na yung miniminang mga lupa o tinatawag na laterites para sa nickel ay mayroon ring mataas na chromium at maliit na porsyento ay maaaring maging toxic. So maliit na porsyento ng chromium na yon. And ito rin ay maaaring makarating sa tubig dahil sa mga natural processes. So dahil yung nickel laterites yung pangunahing source ng nickel sa buong mundo. So hindi lang siya present sa Pilipinas, meron din sa Australia, meron din sa Indonesia. Tapos sobrang importante ng nickel sa pang-araw-araw nating buhay. Nakikita natin to sa mga cellphone, so panggawa to ng cellphone, panggawa ng mga batteries. So kailangan tayo magpatuloy sa pagmimina nito. So kailangan natin i-ensure na meron tayong effective strategies para i-control yung pag-release ng chromium na nasa laterites din sa ating environment. So magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa BTS or ang Behind the Science podcast kung saan kakausapin natin ang ating mga scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng pag-aaral nila kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. Our guest for today is a PhD student specializing in environmental mineralogy and geochemistry at the Interface Geochemistry section of the GFZ German Research Center for Geosciences. She obtained her master's in geology from the University of the Philippines, Diliman, where she also served as an instructor. Her passion for teaching and research led her to extend her master's work on Philippine nickel mining areas through the DAAD German Academic Exchange Service Doctoral Research Grant. The main goal of her PhD research is to trace the fate and potentially toxic metals such as chromium in mining areas for water quality management. She is in the final stretch of her PhD, so let's all cheer her on. Welcome, Miss Ruth Delina. Hello Paul, and maraming salamat sa imbitasyon at hello din sa lahat ng kasama natin online. Ayun, so sa lahat ng mga viewers and listeners, konting info, trivia. Magka-batch kami ni Ruth nung college, pareho kaming BS Geology, magka-block din kami. And also si Shai, sa episode 3, magka-batch kaming tatlo nung college. Hello, blockmate! Si Ruth, academic achiever to. Siya ang aming batch valedictorian and also top 2 sa board exam. Maraming salamat, Paul. Awarded din nung sa Masters, Excellence in Graduate Studies. So, ayun. For sure, madami tayong matututunan ngayong araw. So, ang pag-uusapan natin ngayon, ito nga yung expertise ni Ruth, yung geochemistry. And bago tayo pupunta doon sa study niya, alamin muna natin yung origin story ni Ruth. So Ruth, kailan mo na-realize na gusto mo maging isang scientist? And also, anong naging journey mo as a scientist? So, growing up, hindi ko talaga pinangarap maging scientist. Ako yung batang ginagawa ko lang yung best ko sa school, pero hindi ako specifically inclined to anything. So, masaya lang akong mag-aral, ganun. So, naalala ko, nag-shift yung mga gusto kong maging from doctor, to chemist, to accountant. Kaso, nung UPCAT or yung entrance exam ng UP, hindi ko nakuha yung first choice ko na accountancy or BSBA. Instead, I had the chance to choose a different course. So, one time, nakikinig yung nanay ko sa radyo, tapos may caller na nagtanong kung ano ba raw yung bagay na course sa anak niya. Tapos, the way na dinidescribe nung caller yung anak niya ay as if ako raw, sabi ng nanay ko. Tapos, guess what? Ano yung sinuggest na course? It was geology. Geology. Geology daw. Kasi kung na-enjoy lang ng anak niya lahat ng subjects, so ma-enjoy niya yung geology kasi it's a mix of chemistry, of physics, of math, lahat parang well-balanced na subject siya. Plus, you get to know the planet that you live in. Diba? You can do something about it.
So, during my undergrad, I enjoyed the course, pero madami akong naaalalang moments na gusto ko nang mag-shift. Ewan ko kung naramdaman mo yon. Pero, ginusto mag-shift pero batch valedictorian. Oy! Oy, hindi. Kasi second year, pag dinaanan ka ng ES1, so yung engineering, science, or drawing, tapos pag dinaanan ka ng mga matitinding math, kasi hindi ako galing sa science high school so nabibigla talaga ako. Tapos pag dinaanan ka din ng Jol 40, so that's mineralogy and crystallography. So yun yung first na mga major ng geology Kasi pag sa umpisa, yung geology 11, ang saya pa yung overview. Tapos pag nandun ka na sa specific na mga majors, parang dito ba talaga ako? Para dito ba talaga ako or hindi? So yun, naisipan ko talagang mag-shift. And I only fully realized na I wanted to be a scientist or work in the science sector ay nung nag-masters na ako at nung nagtuturo ako. Doon talaga na-fuel yung passion ko for teaching, tapos doing environmental research in the mining sector. Kasi kung naalala mo, Paul, nung graduate tayo ng college, nung nagsisimula na tayo ng masters, ito yung time na maraming pinasarang minahan sa Pilipinas. Tapos, yes. 'di ba? 'Di ba yun? So, walang mga trabaho outside. Parang wala kung gusto man natin sa mining sector, wala. Tapos basta ang hirap kumuha ng trabaho that time. So, doon ko na-realize na kailangan pala na pag-aralan natin yung environmental impact ng pagmimina para magkaroon tayo ng maayos na basehan sa mga laws natin, para alam din ng iba't ibang sector yung mga pwede nating gawin for a more sustainable mining sa bansa natin. So yun yung nag-inspire talaga sa akin. Pero bakit ka nag-focus sa geochemistry na aspect ng mining? Hindi yung other fields na may impact yung mining. Naturally kasi dun sa mga choices ko nung bata ako, chemistry. Nandun yung chemistry, chemical engineering. Kaso sabi kasi ng tatay ko, nung magpipili na ako ng course, kasi chemical engineer siya. So sabi niya, wag doon sa mga ganun, kasi alam niya yung challenges. So feeling ko, kaya geochemistry yung focus ko kasi deep inside me, gusto ko talagang maging chemist, maging geochemist. Ganun. So dun lumabas yung passion while I was doing research. Tapos, when in terms of environmental research, di ba, ang mga tinitingnan natin ay impact. So, source to sink approach, ano yung element from the source, paano siya pupunta sa sink. So, most likely, yung mga questions na gano'n, na-answer siya through geochemistry. So, kaya doon ako nag-focus. Abang kinikwento mo kanina yung mga college days natin na parang na-realize ka tumatanda na pala tayo. Oo! Nag-PhD na nga. Pati si Shai nga nag-PhD na rin. Totoo. Alam mo, Paul, binilang ko, 26 na. Halos magsa-10 taon. Malapit lang mag-10 taon, no? So, talaga, tumatanda na tayo. Nararamdaman ko na rin yung signs of aging physically. Living the married life na rin. Ay, correct. Oo. Yan. Masayang part din yun ng buhay talaga. Nag-ano ka na ba? Nag-change last name ka ba? Or ni-retain mo yung Delina mo na last name? So, as of now, medyo complicated kasi, kunwari dito sa Germany, yung bureaucratic process dito talaga, kakaiba. So, kapag nag-change ako ng name, so matagal ko na gusto mag-change ng name. Kaso ang ibig sabihin nun, madami akong ipapa-change. So, residence permit, madaming papers talaga. So, sabi ko, after the PhD na lang din. Kasi, ibig sabihin din nun, yung enrollment process ko din na iba yung pangalan ko, kailangan kong baguhin. So, kung medyo hirap na tayo mag-process sa Pilipinas ng documents, mas lalo dito. Well, based from my experience, yes. So ang hirap. Kaya sa ngayon, i-retain ko muna na ganun. And kaya sinasabi ko nga sa husband ko, parang, sorry, hindi pa ako nakapagpalit ng surname. Pero sabi niya, okay lang yan as long as hindi ka nahirapan. So dadating din yung time for that. May challenge din siya, yung pag-change name challenge din yun sa
sa academic career natin. Kasi di ba yung name mo dun sa mga papers mo, kapag sinite na, iba yung count kapag delay na yung delay na yung pangalan mo sa paper, iba din yung count kapag pinalitan mo na, di ba? Totoo yan. Nako, iniisip ko pa lang na ano na ako. Napapagod na ako or na-challenge na ako. Pero it comes with it eh. So, ayun. I hope the system will improve. Pero sa ngayon, kailangan lang natin mag-deal with it. Ayan. So, going back dun sa dun sa topic natin. Can you give us an insight? Ano yung geochemistry? Ano yung ginagawa ng mga geochemist? Paano siya nag-iiba sa mga fields like yung geology lang, yung chemist lang, yung chemical engineering? So siguro i-discuss muna natin yung geology at saka yung chemistry. So geology, study of the earth, chemistry, so we deal with elements and looking at their bonding environment, so mga ganon. And ang maganda sa geology, ginagawa natin ng undergrad tayo, mostly very general yung view ng lahat. So we get tidbits of everything and mostly we do it by going out on the field, looking at rocks, looking at minerals under the microscope. Yung geochemistry, kinoconnect mo na ngayon yung nakikita mo outside, so yung mga field observations mo, then to the rocks and minerals na nahahawakan mo, to what's inside of them. So not only ano yung nakikita natin sa labas, kasi when we describe rocks, this is how they look like. When we identify minerals, this is how they grow, ganito yung form nila when you see it, kaya ma-identify natin siya. Pero yung chemistry na ay paano siya nabubuo, sinong mga elements ang nag-i-interact para mabuo yung mga minerals na to, tapos paano siya ma-release to the environment, specifically kapag environmental geochemistry, yun yung mga tanong. So, going for yung approach ay combining yung what we see from the outside, so field observations, to what's really happening in the atomic scale. So, ganun yung geochemistry for me. So, isa pang aspect ng geochemistry is relating the natural events or mga nakikita natin outside, what's happening, to laboratory scale. So, in my case, tinatry kong imimic kung ano yung nangyayari outside by doing experiments. So, I form minerals through mixing solutions together. Tapos, dun ko mas naiintindihan kung paano sila nangyayari naturally or on Earth. Ayun. So, in a way, talaga siya? Parang application siya ng field ng chemistry na nakafocus dun sa geology. Yes. And geology, ayun nga, nabanggit mo kanina, very siya. Parang interconnected siya na field sa ibang fields of sciences. Ayun. Ako naman, more on application ng physics sa geology. So, correct. ayun. Very siya. Parang application ng lahat ng subjects yung geology. Totoo. Yan nga ang nakakatuwa sa geology kasi nung undergrad tayo, minsan, ewan ko, nakakarinig ako or ako din nagrereklamo, ba't ba natin kailangan tukunin tong physics ganyan, tong math ganito, tong chemistry ganyan. Pero apparently, magagamit talaga natin siya once we go deeper and try to understand the processes. Madalas sa mga subjects sa college hindi mo na-appreciate bakit siya kinukuha. Pero pag nagtrabaho ka na, dun mo marirealize na, ganito pala to. Correct. So, ayun. Kailangan i-enjoy din natin yung mga subjects natin. Nami-miss ko nga yung mga college days. At pala mas in-enjoy ko pa. Ayun. So, since geochemistry naman ang pinag-uusapan natin, punta na tayo dun sa paper ni Ruth. And ito yung naging master's thesis mo, di ba? Tama ba? Ito yun. So, yung title nito ay Chromium Occurrence in a Nickel Laterite Profile and its Implications to Surrounding Surface Waters. So, before we go into detail sa study na to, can you give us a very brief overview or kung tungkol saan yung study mo? Explain it to us in one sentence lang muna.
Wow, challenging to Pero kung isa-summarize ko siya, sa pag-aaral namin sa Palawan, nakita namin na yung miniminang mga lupa o tinatawag na laterites para sa nickel ay mayroon ring mataas na chromium at maliit na porsyento ay maaaring maging toxic. So maliit na porsyento ng chromium na yon. And ito rin ay maaaring makarating sa tubig dahil sa mga natural processes. So, dahil yung nickel laterites yung pangunahing source ng nickel sa buong mundo, so hindi lang siya present sa Pilipinas, meron din sa Australia, meron din sa Indonesia. Tapos sobrang importante ng nickel sa pang-araw-araw nating buhay. Nakikita natin to sa mga cellphone, so panggawa to ng cellphone, panggawa ng mga batteries. So kailangan tayo magpatuloy sa pagmimina nito. So kailangan natin i-ensure na meron tayong effective strategies para i-control yung pag-release ng chromium na nasa laterites din sa ating environment. Ayun, so with that, may mga follow-up questions. Yung una, paki-explain mo na sa amin anong ibig sabihin ng nickel laterite na deposit at paano siya nabubuo? And also, okay. Saan siya matatagpuan sa Pilipinas? Sa Palawan lang ba or may other areas din? Okay. So yung laterites, sila ay pwede nating sabihing lupa, no? Although medyo hindi siya technical term. Pero sa ngayon, sila yung mga pulang lupa na maaaring nakita nyo na before. Pero ang special with the laterites ay nabuo sila sa breakdown or alteration ng mga tinatawag natin na ultramafic rocks. Itong ultramafic rocks na to, kulay green naman sila or medyo black. And nanggagaling sila deep within the earth, so mantle. Sila yung mga rocks na nadadala sa taas ng or sa surface ng earth sa pamamagitan ng pagko-collide ng mga plates. So medyo malalim na yun, no? Kaya makikita natin usually itong mga laterites na to sa mga zones. Ay, iniisip ko kung anong tamang term pero sa mga malapit sa mga subduction zones. Yan yung mga forte ni Paul. So mas i-describe niya pa sa atin yan. So sa Pilipinas, mahahanap natin yung ultramafic rocks sa Palawan, sa Zambales. Kita nyo na doon sila along the coast kasi doon malapit yung mga collision ng ating mga plates kung saan madadala sa surface yung mga rocks na nasa ilalim ng surface ng earth. So, saan pa? Meron din sa Surigao. So, dun sa mga areas na yon makikita natin yung mga laterites. Tapos, interesting to kasi kung naalala nyo yung mga kulay, di ba, ultramafic rocks, mga green, mga black, tapos magiging pula sila. Kasi ang nangyayari dyan, pag sinabi nating weathering or breakdown ng rocks, ito yung isa-subject mo sila sa environmental processes like rain, ganyan. So, pag pinaulanan mo to ng sobrang tagal, sabi natin, thousands of years, even millions of years, ang mangyayari niyan, masisira yung mga minerals dun sa ultramafic rocks, tapos matatransform sila sa mga minerals na stable kahit na paulanan mo pa sila. So, from the green na mga rocks, nagiging red sila kasi dumadami yung mga stable na mga iron minerals. So, kaya sila pula kasi madaming iron. Di ba yung dugo natin, madaming iron. Kaya pula din yung ating dugo. So, ayun. And then, bakit chromium yung tiningnan mo na element and hindi yung ibang mga elements? Anong meron sa chromium? So, sa lahat ng mga elements na makikita natin sa laterites, chromium yung isa sa pinaka, we could say, toxic, potentially toxic, kasi may forms, iba-ibang forms si chromium So, si chromium pwede siya mag-occur sa environment at sa laterites as chromium-3. So, yun yung non-toxic na version ni chromium. Yun yung di tayo matatakot. Pero, pwede din siyang mag-occur as chromium-6. So, si chromium-6, yun yung potentially toxic na form ni chromium. And medyo sikat to si chromium-6 Kung medyo older tayo, baka napanood natin yung movie ni Julia Roberts na Erin Brockovich, na true-to-life story siya, na kinorelate niya yung cancer sa isang town sa chromium-6 sa groundwater.
So, kaya chromium yung tiningnan ko specifically sa mga laterites na to. So, yung chromium pala na yun, product din ng pag-weather nung ng mga ultramafic rocks. Yes, kasi ang nangyayari dyan, pag wini-weather natin yung mga ultramafic rocks, natatanggal yung mga silicon, magnesium, sila kasi yung mas madaling makapunta sa tubig eh. Mga soluble na tinatawag natin na elements. Pero ang matitira habang wini-weather mo ay iron, nickel, chromium, kasi sila yung mas mga tinatawag na less mobile or less soluble na mga elements. Kaya matitira sila dun sa lupa. And then yung chromium, 3 at 6 yun, di ba? Chromium 3 and 6. Yung 3 yung toxic? 3 yung non-toxic, yung 6 yung non-toxic. Yung toxic, yung mas malaking number. Nakakalito din yan talaga. Nag-ano ba yan? Nagta-transform din ba yung mga, for example, yung chromium 3 nagiging chromium 6 din ba siya? Or the other way around? Nangyayari ba yan? Sila, may very interrelated sila kasi pwedeng ma-oxidize, yung tinatawag na oxidize. So tumataas yung number, yung oxidation number. To chromium 6, tapos pwede ding bumabalik si chromium 6 to chromium 3. So yan yung interesting sa laterites. Kasi isa sa mga natitira doon sa lupa ay manganese. Si manganese, isa sa mga favorite niyang i-oxidize si chromium 3 to chromium 6. Kaya pag nakita ka ng manganese na mataas sa laterites, nakita ka din ng mataas na chromium, pwede natin na-expect na nagiging chromium 6 yung chromium sa laterites. Kaya so nagiging toxic. Tama. Nagiging toxic siya. Kaya mahalaga na kahit tinitingnan lang natin isang element, tinitingnan din natin yung mga iba pang nakapalibot sa kanya na makakapag-apekto sa kanya. Paano ka ngayon nag-arrive sa ganyan na research topic na nag-focus ka dyan sa nickel laterite and chromium? Ano yung backstory niyan? Ito yung mga kwentong science sparks. So, nung patapos na ako ng college or undergrad, sumama ako sa isang fieldwork sa Palawan. Ito yung mga time na hindi ko talaga alam kung ano yung mga gusto kong gawin after college. Hindi ko sure kung alam mo na yung gusto mong gawin, pero ako hindi ko talaga alam pa nun. So, hindi ka rin alam yung time na yun. Diba? Hindi, wala ka talaga. Yung nasa utak ko lang nun, board exam, tapos after that, hindi ko na alam. Diba? Parang wala ka talagang idea. Akala lang lahat pagtas mo ng college, alam mo na, pero mas lalong hindi mo alam. Pero, so, ang strategy ko nun, sama lang ako ng sama kung ano yung mga mangyayari. Go with the flow lang. So, kung may fieldwork, sige, sama lang ako, baka may malaman. So, sumama nga ako sa isang fieldwork sa Palawan. Tapos, pinag-usapan nila yung chromium. So, pagkarinig ko pa lang, napasabi ako sa kasama ko na ito yung mga gusto kong pag-aralan, yung mga may talaga sa environment, ganyan yung may mga magagawa tayo, something applied. Tapos, nung time na mag-apply for masters, sakto, slowly start na yung project. Tapos sinabi ko sa supervisor ko, ito po talaga yung gusto kong gawin. Kanyan. So, ayun, thankfully, binigyan naman sa akin tong research and sinuportahan talaga ako all throughout nung supervisor ko and nung whole team namin. So, ayun, kaya ako nag-arrive dito. Ayun, since may may magandang background na tayo ng naging motivation ng study ni Ruth and also background din ng nickel laterite and chromium. Can you tell us ano yung naging methodology ng study mo and also yung results? Okay. So, kapag tayo nag-aaral ng fate ng elements sa environment, mahalaga yung source-to-sink approach na nasabi ko na rin kanina, no? Kailangan natin tanungin kung saan nanggagaling ito at saan siya nag-end up, paano siya nag-end up doon. So, yung main objectives ng study ko ay malaman kung gaano karami or anong concentration ni chromium at anong form nito, kung chromium 3 ba, kung chromium 6 ba, sa laterites. Madali ba itong ma-release sa environment o hindi?
So, in terms of method, yung mga ginamit namin dito, yung mga standard na mineralogical and geochemical na mga techniques, also mga chemical extractions to know kung kung madali nga ba siyang ma-release sa environment. Tapos, isang mahalaga ding tanong namin ay gaano naman karaming chromium yung na re-release sa tubig or yung nakakarating sa tubig na nakapalibot sa mga laterites. So, para naman masagot namin yung tanong na yun, monthly kaming pumupunta sa field, nagte-take kami ng mga water samples, and tinitingnan namin kung anong concentration at form ni chromium. So, yung nangyayari, tawag nito, yung chromium dun sa lupa, papasok siya dun sa groundwater, and then yung sinusukat nyo na concentration niya ay yung sa groundwater or yung sa lupa? So both namin tinitingnan. Titingnan namin kung ano yung concentrations na nasa lupa. Tapos, tinitingnan din namin kung ano yung napupunta sa groundwater at sa surface water. Pero mostly surface water. Kasi dahil nasa area tayo na sa surface naman ang laterite. So, pag umulan, pwedeng magdala siya ng sediment sa mga river waters or mismo yung chromium na doon na na-form yung chromium 6 or may chromium 6 na doon na dadala lang ng tubig papunta sa surface waters. So, tinitingnan namin kung how much yung nadadala doon. Ay, speaking of ulan, curious ako. May effect ba yung ulan? Like for example, kapag maulan, mas mataas yung nagiging concentrations. Tapos kapag dry season, kumukonti siya or wala namang ganun? Interesting yan kasi dun sa mga points sa sampling data namin, nakita namin na may iba-iba siyang effect depende kung nasan ka. So, kapag kunwaring maulan, pag sobrang daming ulan, ang nangyayari minsan ay nadadilute niya yung chromium 6 concentrations. Pwede din naman, pero sa mga areas kunwari na mas madaming kung mas madami na laterites na naka-expose, pag umuulan naman ng malakas, tumataas naman yung chromium 6. So, depende din kung nasan ka, kung gaano kalakas yung ulan. So, yun yung mga interesting points na nakita namin. So anong nagiging implications niya pagdating dun sa mga dun sa flora and fauna na nakapalibot sa mining site? Sa flora and fauna, ang maganda kasing result ng nakita namin actually ay sa laterites, less than 1% lang nung total chromium concentration yung madaling i-release sa environment. So, ibig sabihin, kunwari may flora at fauna, may mga nakatanim sa na plants sa laterites. Onting-onti lang yung makukuha nilang chromium at onting-onti lang yung makakarating na chromium sa kanila. Pero kaya lang medyo na-off yung tingin sa concentrations nakakarating sa tubig ay dahil yung mga limits natin, mga limits na ginagawa ng World Health Organization, for example, hindi niya tinitingnan kung naturally enriched ba talaga yung place na to sa ganitong chromium. So, walang adjustment ng limits. Based lang talaga siya sa health standards. So, kahit pa walang mina, yung background levels talaga ni chromium sa mga ultramafic areas at nakita na to sa Greece, nakita na rin to sa New Caledonia, kahit sa mga agricultural areas lang na mataas yung ultramafic rocks or may mga weathered na mga soils from ultramafic rocks, mataas na talaga si chromium. And nung tiningnan nila yung mga flora and fauna, and also kahit dito sa mga areas na may mga mina, merong mga isda dyan. Tapos tinitest din nila. Part yun ng environmental protection and measures ng mga mina. I think minahan, standard yun. Titingnan mo yung mga nakapalibot sa'yo na flora and fauna. Wala naman silang nakitang mataas na chromium concentrations. And that is because nga sobrang liit compared to the total concentration. So,
very complicated, no, yung mga environmental ganitong aspect. Kaya ko siya natanong kasi imagine, sa mga viewers and listeners, imagine nyo yung ganitong scenario. Yung isang lugar, talaga siya, meron siyang nickel laterite na deposit. Tapos syempre meron siyang flora and fauna doon. Nabubuhay sila ng, ano ba yung tamang term? Nabubuhay sila normally. And then dadating yung mining site kasi nakita nga nila may deposit doon. Tapos in the future, parang nagkakaroon ng mga sabi-sabi na ay yung mga ganitong chemicals na galing sa mining nakakaapekto. Pero kung isipin mo minsan, hindi siya ganun kasimple. Kasi from the start, merong mga chemicals na naturally mataas na. Oo. Yun yung na-imagine ko. May mga chemicals na naturally mataas siya. And then, parang pag nag-measure lang tayo, doon lang natin nakikita na mataas pala siya. So, na nagkakaroon tayo ng impression na, ayun nga, polluted, blah, 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 ganun. Correct. And maganda yung point mo actually, Paul. Kasi, pag pumunta ka talaga dun sa mga areas na yon, you would see, kakaiba talaga yung mga nag-grow na mga plants. Kasi, ewan ko, maybe the others could support. May mga forestry, agriculture. Depende sa composition ng lupa mo. Iba rin yung mga plants na nagtathrive. So, naturally, kaya sila nagtathrive kasi sila yung kayang mag-accommodate ng mga ganong concentrations or levels ng mga elements. So, nung pagdating ko nun sa study site namin, sabi ko, aba, okay ito hindi ko pa ito nakita sa Manila, yung mga ganun. Di ko lang ma-mention yung plant and tree name kasi hindi ko rin maalala. Pero magugulat ka talaga. And also, it's a function both nung mga lupa na nag-grow sila at yung climate din siguro. Pero, ayun, kaya kailangan talaga when we approach yung mga ganitong klase na mga research or issue, kailangan medyo bukas yung isip natin. Hindi lang dahil sinabi ng society na masama to, masama na rin for us. We need to look at it at a larger view. Pero syempre may talaga, may mga impacts talaga yung mga mining sa hindi. Oo naman. Hindi naman natin dinideny yan. Oo, correct. Hindi yun dinideny talaga. But dun sa study namin, related to our study, dahil napag-usapan na natin yung 1%. So, yung 1% na yun, na environmentally madaling i-release from the laterites, kinompare namin ngayon dun sa tubig. Tinignan namin kung lahat ba ng 1% ng chromium. Kasi kahit sabihin natin 1% ng total chromium, pag kinonvert natin yung to concentrations, medyo mataas pa rin siya. Dahil nga, naturally enriched si laterite sa chromium. Tapos nung kinompare namin sa mga tubig, nakita namin na sobrang mas mababa yung chromium dun sa tubig compared sa laterite. So, halos 25 times lower. And it's because of natural processes na nakakapag-contain kay chromium. So, pwedeng sa laterites, yung mga iron oxides, yung mga pulang minerals, attracted sila kay chromium. So, ang ginagawa nila ngayon, nagsistick sila sa surface ng minerals. And nakakatulong din yung mga man-made measures na ginagawa din sa loob ng minahan, katulad ng mga rehabilitation, kanya. So, effective lahat. So, yun yung isa sa mga maganda naming nakita. So, bali for me yung main takeaway na nakuha ko sa iyo ay bago mag-establish nung safe, ano ba yung term? Safety standard, safety protocol ng mga levels ng mga concentrations, dapat alam natin yung background concentrations. Correct. The baseline. At hindi lang nagre-rely sa international Correct. Dapat mas localized na approach, parang ganun. Yeah. Yan ang aming conclusions din. So. Ayun. So, punta naman tayo sa mga more behind the scenes ng research. Paano mo na-fund yung research mo? Anong klaseng funding yung kailangan to do this? So, may project kami with the mining company and I was also funded by the Japan International Funding
Cooperation Agency, JICA, JICA. para pumunta sa Hokkaido University to do some experiments. Tapos, may research grant din akong nakuha from UP NIGS, ang aming mahal na Geological Sciences Institute. So, may mga binili ka ba na equipment or ano siya? Doon na sa mga labs na mga pinuntahan mo? May binili ba kaming equipment? So far, parang wala akong maalala, pero mostly mga chemicals, mga sampling equipment, ganyan. Yan yung mga binili namin. Challenging ba yung pagbili ng mga ng mga ganun? Yung pag-procure ng mga... Challenging, Paul. Alam mo siguro yan. Comparing the speed lang, minsan matagal mag-order ng mga chemicals. Comparing dito, pag umorder ako, pwedeng bukas or the next day meron na. Ayun, so speaking of challenges pala, can you share ano pa yung mga naging challenges mo dito aside sa mga pagbili ng mga reagents na kailangan mo? Nako, war flashbacks to. Ang daming memories. Pero to try ko i-compress. Kasi one of the main challenges na ay yung expiration ni Chromium-6. So, dahil nga nagko-collect kami ng tubig, according to studies, kailangan ma-measure mo si Chromium-6 within 24 hours. So, yung sample manggagaling sa Palawan. Tapos yung instrumento na ginagamit namin para i-analyze yung tubig, nasa UP sa Quezon City. So, paano gagawin yon within 24 hours? So, yun yung logistical nightmare. Kaya yung tuwing fieldwork namin, unang araw, lagi ay for travel lang kasi nakakapagod talaga mag-travel mula sa UP hanggang sa Palawan. Tapos, yung huling araw, doon na lahat mangyayari. Kaya kailangan unang araw pa lang, nag-ipon ka na ng lakas. Kasi magsisimula kami ng 4 or 5 a.m. para mag-collect ng tubig. Tapos dapat by lunch na nakaalis na kami sa study area kasi may land travel pa na 4 to 6 hours bago mag-plane. Tapos may plane travel pa. Tapos, pagdating namin sa UP, after namin ma-traffic from airport hanggang UP, midnight na kami nakakapag-analyze. So, from 4 a.m. hanggang midnight, pagod yung katawan. So, tapos, every month namin yun ginagawa. So, every month yung suffering, at saka, of course, yung excitement. So, ilang months? Paul, nako. Alam mo, dun sa paper, 12 months lang yon. Pero actually, 2 years namin or 24 months namin yun ginagawa. Kaya very thankful ako sa team namin sa Earth Material Science Laboratories at yung mga taong nakatrabaho namin sa Minahan. Kasi pag binabalikan ko yung time na yon ng life ko, hindi ko naalala yung physical and mental stress, pero naalala ko yung enjoyment kasi surrounded ako with fun and amazing people. Grabe, ang gastos din pala nung study na to. Every month ka bumabiyahe papuntang Palawan. Correct. Sobrang, parang feeling ko, jet setter ako ganon. Pero, tulong-tulong din. Hindi naman ako lagi yung pupunta every month. Merong mga, kunwari, magpapa-exam ako kasi nagtuturo din ako sa UP noon. Pag hindi ko talaga kayang pumunta sa field, may ibang pumupunta for me. Tapos, important kasi na every month para makita din natin yung seasonal variation sa concentration. Para mas malaman natin paano natin siya i-control at specific seasons of the year. Ay, dyan pala, curious ako, ano yung equipment na ginagamit nyo to measure chromium? And bakit hindi na lang kayo bumili ng equipment na yun at nilagay dun sa Minahan? Mas mas economical pa rin yung monthly na travel kaysa pagbili ng equipment na yun. So, nung nag-develop tong project na to, yung mga latter stages, nung wala na ako doon, dinala na nila yung lab doon kasi logistically, mahirap nga. Pero nun kasi, hindi ko maalala, pero alam ko may ginagamit din namin specific equipment na to for different studies. Plus, wala kaming mapaglalagyan na lab. Nung latter stages, nung sumunod na years kasi, meron na silang area sa Palawan na napaglagyan nila or ng lab na pagtayuan na nila. So, ayun. Ang ginagamit pala namin to measure ay UV spectrophotometer. So,
yun ang aming challenges talaga. Pero paano mo kinakaya yung yung ganong kapag nag-field work, kinakaya mo yung 24 hours na biyahe plus lab measurements? Ano ba yun? May ano ka na? May special ka na kape para para gising ka sa buong Oo. duration na yan? Correct. Kailangan talaga ng Tapos, tinatry namin i-take opportunity lahat ng travel time para matulog. Kasi kunwari, mula sa Minan hanggang sa Puerto Princesa Airport, mga 4 to 6 hours yon. So, natutulog lang talaga kami para may lakas kami. Tapos, pagdating namin sa UP, kailangan may pagkain. Hindi pwedeng wala. So, kailangan may pagkain, may kape, kompleto ng Naka-ready na. sugar para, kailangan ganun. Or ida-drive-thru namin, ganyan. So, Nagka-calorie count din ba kayo pag ganyan or hindi naman? Basta na lang, may pagkain lang. Hindi na. Basta lang makalaban kami. Lahat talaga ng things para makalaban. So, ice cream, ganyan. Mag-order din kami ng dessert. So, para lang masustain mo yung sarili mong katawan. Ang lala talaga yun, pero natatawa na lang ako kapag iniisip ko siya. Masaya siya na memory. Pero di ba ngayon sa PhD mo, kinontinue mo yung topic na to? So pumupunta ka pa rin ng Palawan? Hindi na kasi ngayon naman nag-zoom in ako at the same time nag-zoom out. So dati tubig yung tinitingnan ko. Ngayon nag-focus ako dun sa laterite. So mas ako atomic scale na yung approach. So tinitingnan ko kung sino yung mga katabi ni chromium na mga elements, paano yung bonding environment, paano siya nare-release. So, yung binding mechanistic na yung approach ngayon. Tapos, at the same time, nag-zoom out din ako. So, actually, nag-field ako once kasi may extra samples ako na kailangan. Kasi, di ba, kapag pinrocess natin yung laterites, may na-form tayo na waste. So, pag pinrocess natin para makuha natin yung nickel, may nakukuha tayong wastes. So, ang tanong, ano na naman nangyayari kay chromium pag nasa waste siya? Tapos, nagiging source ba siya ng chromium sa tubig? So ayun naman. Kaya, isang beses ko lang kailangan mag-field ngayon. Okay. So, yung mga samples mo dati, dinala mo na dyan lahat? Oo, dinala ko na. So, yun nga, patapos na ako, iniisip ko kung saan ko na sila ilalagay. Yun yung, pag naisip ko ibabalik mo pa yun sa Pinas or dyan na yan? Yan ang hindi ko pa sure. Pwede, pero baka gamitin ko pa rin siya sa further studies, so dadalhin ko siya sa next employment. Okay. Ay, speaking of that, ano ba yung tawag nito? Kasi kapag nagdala ka ng samples abroad, di ba may mga permits yun? Correct. Ano yung mga permits na kinailangan mong kunin? Magandang question yan, Paul, para din sa kaalaman ng ating mga online viewers na gusto magdala ng samples nila. Very important na meron ka laging permit wherever you go. Laging tanong yan pwede bang magdala? Dito sa Europe, hindi sila masyadong strict. So, kahit na nagpe-prepare ako ng permits, lagi akong hindi naman tinitingnan. Pero kasi in other countries, meron kaming experience before na meron ako colleague na nagdala ng samples from the Philippines to Japan, tapos natapon yung samples niya kahit na meron siyang permit. So, kailangan talaga so yung permit na yun, pwede mo, from the Philippines, pwede kang kumuha sa MGB. So, free of charge yun. Sasabihin lang nila dun sa permit, ano yung mga laman nito, para saan to, for research, ganyan. And also, pag bumalik ka sa Pilipinas, try to just, kung wala kang same na katulad ng MGB sa country ng panggagalingan mo pabalik sa Pilipinas, kailangan maghingi ka sa supervisor mo ng letter kasi maaaring itanong yan. So, para hindi masayang yung mga samples natin, we really have to make sure na prepared tayo with the documents. Kasi sa ibang bansa, hindi sila pwedeng di tayo, kunwari sa Japan, hindi tayo pwedeng magdala ng soils. So, pag nakita nila yung samples mo na mukhang soils, hindi nila tatanggapin yan. Kasi maaari daw ma-change yung flora and fauna sa Japan pag nagdala tayo ng soils. Hindi ko sure kung na-encounter mo yun, Paul, pero ganun siya. Hindi ka naman kailangan mag-ganun. So, hindi ako familiar sa ganung process. Oo, kaya important yung mga paperwork na yan. Pero pag ganun ba, kasi na-mention mo lang yung permit from MGB, kapag ganung setup,
yung sa Japan, kailan mo din dapat ba magkuha ng permit sa Japan side, sa government nila Ay, para correct. mapasok or may special na pag-transport? Correct. May ganyan. So, you can get from the university. Ako ata parang letter lang mula sa supervisor ko sa Japan saying na may dadalhin ako na samples papunta sa kanila. At doon ko yun kailangan ko talaga siya na dalhin doon para i-analyze doon. So, kailangan from both sides lagi yung magdadala ka, i-out mo, tas may tatanggap, may receiving end. So, kailangan kompleto ka ng documents. Grabe. Ayun. So, ano naman, may mga ano ka ba? May mga ugly experiences ka sa field? Or wala naman? Mga encounters with mga dangerous animals or wala naman? So far, wala naman. And thank you Lord, wala. Pero may mga nababalitaan kami kasi sa Palawan kasi madaming crocodiles doon, di ba? Tapos, meron kaming area na pumupunta talaga kami sa mga mangroves, ganyan, para makumuha ng water sample. At sabi nila, nung mga nakaraang araw daw, may nakitang crocodile, may mga crocodile sighting. So, yun yung mga nakakatakot na parts. Tapos, pag maulan, yan, madudulas ka. Ilang beses na ako nadulas sa field. So, don't forget na mag-PPE. Kaya lagi kaming may hard hat, meron kaming reflectorized vest. So, ayan. Always be prepared. Pero yung mga crocodiles, di ata natin yun. Pero huwag ka na pumunta sa mga dangerous areas. Ayun, so dito sa study nyo, at what point na na-realize nyo na pwede na siyang masubmit for publication? So bilang it was my first time to publish something, hindi ko kagad na-realize na yung results ko ay sufficient na for publication. Parang feeling ko noon, hindi enough yung data ko, ganyan. Pero looking back pala, ang importante pala ay meron kang story. So, kung meron ka ng objectives at research questions na nag-fill in a knowledge gap, tapos meron ka ng data or evidence to answer this question at pwede mo nang ma-back up lahat ng mga claims mo nga and may story ka na, ay, yun na yung point na na-realize ko na, okay na, pwede na tong i-publish. I think isa din yan sa mga nagiging common na problema natin. Kasi most of the time, gusto natin i-fit lahat ng data and interpretation sa isang paper. Pero pag isa sa mga bagay na napansin ko abroad, hindi ganon yung mentality nila. Yung mentality lang nila kapag may mabuo na sila na story to explain yung ganitong data, pinapublish na nila kaysa, alam mo yan, i-integrate lahat-lahat. Correct. And yun yung natutunan ko rin talaga dito sa abroad, Paul. Kasi yun yung tinry, yung mga supervisors ko napapansin nila, Ruth, ang dami naman ginagawa, tama na yan, may evidence na, okay na. Kasi sa akin parang the more the better, pero hindi pala siya laging paramihan ng data points or samples. Although, syempre, in some cases, we really need statistically significant data. Pero basta, in most cases, basta may sufficient data ka as evidence for your claim, okay na yun. So, ayun, work smart sila dito, not hard. Ayun. So, kanina nabanggit mo nga yung ginagawa mo sa PhD research mo na extension nung research na to. May other plans ka pa ba moving forward with this research in addition dun sa mga nabanggit mo kanina? Yes. Kasi, alam mo Paul, na-realize ko, yung science pala, once na akala mo, na alam may sagot ka na, dun mo malalaman, mas madami ka pa palang tanong. So, ngayon naman, ang question naman ay, paano natin magagamit, for example, yung mga wastes, paano natin to i-reuse? Kasi yung mga waste ng nickel-laterites, madalas nasa, lang sila, sa isang dam or impoundment lang sila. And it's tons and tons of waste. Ang maganda, yung ibang mga minhan, nire-rehabilitate nila to, nagiging farm or whatever, pero
Yung iba hindi gano'n, nakastay lang. So ang tanong namin ngayon, pwede ba 'tong magamit for carbon sequestration, for example? So yun na yung mga next questions, and we're constantly working towards that. May mga advice ka ba sa mga aspiring researchers? Yes, let me share 3 things. Madami ako naiisip pero ito-try ko lang i-compress the 3 things. So unang-una, napakahalaga na mag-cultivate ng grit. So grit is courage and determination despite the difficulty. So in life tsaka sa science, yung progress kasi hindi siya linear. Pag nagbabasa tayo ng mga papers, parang naisip natin ang perfect naman ang pagkakagawa nito. Pero in reality, katulad nga ng pinag-usapan namin ni Paul, at saka pag pinanood nyo yung mga behind the science podcast videos, makikita nyo doon, marirealize nyo, di ba, na maraming challenges and setbacks that could frustrate us and make us lose motivation. So, hindi pwedeng nakadepende lang yung mood natin sa motivation. It should be something stronger, like grit or discipline. Yung discipline ng laban lang, ganon. Hindi siya something na makukuha mo overnight, pero pwede natin siyang ma-develop through setting goals, pero kailangan flexible ka din, celebrating milestones, maliit man o malaki, enjoying what you do, finding purpose, going back to your purpose, and understand that failures are as important as our successes. So that's first one. Second one would be balance, equally important. So yung paggawa ng research, it will require a lot of energy and time. Pero kailangan natin ma-realize na meron tayong katawan na kailangan natin i-take care of. Hindi man natin na-realize ngayon, pero may compound effects yung everyday na hindi natin iniingatan yung sarili natin. And nung time na ginagawa ko tong paper na pinag-usapan natin today, sobrang passionate ko, dami kong energy, bata pa ako niyan eh. Nag-work ako non-stop, pero after nun, nagkaroon ako ng chronic na stomach issue na due to stress. So, manage your time effectively, prioritize self-care, pray and spend time with your family and friends, and go on trips and intentionally take breaks. Kailangan intentional yon, nasa schedule mo yung resting kasi balance will sustain your well-being and productivity. And finally, importante magkaroon tayo ng strong support system. So this includes your friends, your family, mentors, and colleagues, and si God. Kung wala sila, feeling ko di ko kakayanin yung journey ko sa science. So don't be afraid to tell them your worries, seek feedback and advice, find mentors who can provide you guidance, and remember that you never walk alone. Kanta yon, pero yes. Anong kanta yun? Parang, you never walk alone. Di ba may ganun? Ayoko na kantayin dito, baka maano tayo. Baka makapiright pala. Oo. Ayun, I hope sana helpful. Gusto ko yung advice mo dun sa grit and discipline. Kasi madalas sa research, at the start, I think may tendency na na-overwhelm tayo kasi di natin alam yung sagot. Pero kasi yun yung point ng research eh. And para makapunta ka dun sa sagot, minsan yung kailangan mo lang pumasok ka sa office, magbasa ng isang paper. Kung hindi mo makikita yung sagot sa isang paper on this day, pwedeng on the next day. Ayan. Yun lang yung gusto kong idagdag doon na dapat may discipline ka sa research, and I think yung kung may gusto kang baguhin sa attitude mo sa research, I think yun yung pinakauna. Pagpunta mo lang sa lab everyday, malaking bagay na yun para maabot mo yung final answer. Correct. Kailangan talaga siya i-develop, Paul. Hindi talaga siya overnight. Ayun. And hindi talaga dapat nakadepende lang sa motivation. And don't be too hard on yourself. Yung sabi mo nga, yung pagpunta mo lang sa lab, you should celebrate that. Be proud of yourself kasi kinaya mong bumangon at pumunta sa lab. And that's the first step. Before we let you go, Ruth, do you have anything to promote? You can follow me on Twitter, reg_Delina, and also LinkedIn with my name, Ruth Esther Delina. And kung gusto nyo rin ng advice about grad school or scholarships,
I'm happy to share with you my experiences through those platforms that I mentioned. And you can also email me. And ayun, meron din tayong iba-ibang mga organizations that could help us to really understand kung the path to go or advice lang, katulad ng GradMap, for example. Yan. Kung gusto nyong mag-grad school or any science. Yes. So pwede sila mag-reach out sa iyo through dun sa GradMap PH. Yes. I hope madaming natutunan yung audience natin ngayon, and also sana nagkaroon kayo ng bagong view sa pagdating sa mining industry. Well, hindi natin matatanggi na may negative impact siya, pero may mga bagay na maling view on certain things about the mining industry. So ayun, hopefully na-enlighten namin kayo on this episode, and see you everyone sa next episode. At for anyone na interested din mag-share ng study nila, scan nyo lang yung QR code and fill up nyo yung form. So thank you, Ruth. Thank you, everyone. Yes, thank you, Paul. And thank you, everyone who listened to this podcast.